Dahil nandito ka ngayon, you are a conqueror. Lalo ko pagkagising pa lang natin, or gabi pa lang, dinadaya na tayo ni Satanas para hindi tayo makapag-church, para hindi tayo makapag-focus sa Panginoon. But again, answer ng Panginoon na nandito ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are a conqueror. Amen. Maraming tao ang naniniwala na nagsisimula ang kanilang problema sa maghapon. Ngunit sa katotohanan, karamihan sa mga problema ay nagsisimula sa umaga pa lang. Kaya po sabi sa Biblia, Lamentations chapter 3 verse 23, His mercy are new every morning. Every morning is a new beginning prepared by God. Kaya minsan, ayaw natin gumising kasi pag gumising, ayun na naman yung routine. Pero sabi ng Panginoon, ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Ang bawat umaga ay bagong simula na inihanda ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Kapag hindi natin sinimula ng araw kasama ang Diyos, ang sanlibutan ang magsisimula nito para sa iyo. Kaya po yung morning, hindi siya ordinary time. It is a spiritual territory. Teritoryo natin. Dapat tayo ang nagkokontrol umaga pa lang ng buhay natin. Or else, ano sabi sa Biblia? Satan is like a roaring lion looking for someone to devour. Nakahanda na siya. Iintayin ka na lang niya. Kaya po, kontrolin natin ang buhay natin umaga pa lang. Sa unang punto po natin, the power God placed in the morning. Ang kapangyarihan na inilagay ng Diyos sa umaga pa lang. God placed a special power in the morning. Kapag gumising po tayo sa umaga, mas malinaw ang ating kaisipan. Kaya po, kapag nananalangin tayo, ang best time is umaga. Kapag nag-aaral, ang best time is umaga. Meditating the Word of God in the morning is effective. Kaya kung gusto po nating lumago sa ating pananampalataya, simulan natin sa umaga pa lang. Kaya po sinabi, ang tanong ng Diyos kay Job, Job 38 verse 12, Inuutos mo na ba kailanman sa umaga? Na ipinapakita ng tanong na ito ang isang malalim na katotohanan. Kung hindi mo mauunawaan ang iyong umaga, ang araw ang mamumuno sa iyo. Kaya palang umaga pa lang, i-confess mo na. Lord, give this day. Bless this day. Pagpalain mo ako, papasok ako. Kaya po sabi dito, kahit 5 hanggang 10 minuto lang, nakasama natin ang Diyos. I-redirect niya yung ating whole time or whole day. Babaguhin niya yung takbo ng buong araw natin. 5 to 10 minutes a day lang. Hindi kailangan ng Diyos ng buong oras natin, ng buong araw natin. Simulan natin sa maikling oras lang. Kaya po sabi sa Psalms 5:3 ang ating scripture, naunawaan ito ni David, sa umaga, O Panginoon, dinidinig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inihaharap ko sa iyo ang aking dalangin. At naghihintay ako. Kapag tayo nag-pray, di ba? Nag-expect tayo ng something. Yun yung nais ng Diyos na lagi natin marinig yung tinig ng Diyos. Umaga pa lang. At yung Diyos, narinig niya yung tinig din natin sa umaga pa lang. Pangalawang punto po, kaunting oras, dakilang kapangyarihan. Hindi hinihingi ng Diyos yung buong araw natin, yung mahabang oras natin. Hinihingi niya yung katapatan mo. Katapatan natin.
Kaya po, 5 to 10 minutes na panalangin tuwing umaga ay maaari niyang ayusin ang iyong kaisipan. Na ina-align ng Panginoon yung thoughts natin. Thoughts na nakatuon sa Kanya. Kinakalma niya yung ating emosyon. Kaya madalas tayo nabubuhay dahil sa emosyon natin. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos, kinakalma niya ang ating emosyon. Binibigyan niya tayo o pinapalakas niya ang espiritu natin. At hinahanda niya tayo sa mga pagsubok sa buhay. Na ang marami pong ideology ng mga Kristiyano, na kapag tumanggap ka kay Kristo, wala ka ng problema. Yan po yung mga iniisip natin Kristiyano. Naniwala naman ako, bakit may sakit ako, bakit natukulang ako? Ayan. Pero yun po yung signal ng Diyos na mas lalo tayong magtuon. Ano pong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5:17? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Kaya po dapat ang panalangin, hindi siya basta event lang, hindi siya basta routine lang. Kailangan maging lifestyle natin siya. Kailangan maging buhay natin yung panalangin. Kung kumakain po tayo 3 beses sa isang araw, may merienda pa. Nawa ganun din yung espiritu natin. Kakainin natin sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo ng walang patid. Then, point number 3, maging matatag muna tayo spiritually. No? Becoming a spiritual summit first. Kailangan tayo muna maging matatag ang ating espiritu. Bago tayo magtagumpay, no, sa ating skills, sa ating education, sa ating position, we must first become a spiritual summit. Pero baliktad po ginagawa natin eh. Nagpupursige tayo, maging famous, maging kilala, maging magaling na speaker. Pero sabi sa salita ng Diyos, palakasin mo muna yung espiritu mo. Sabi sa Matthew 6:33, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So ito po'y nais ng Diyos. Kung gusto mo maging successful sa pag-aaral, unahin mo yung Diyos. Kung gusto mo maging successful sa business, unahin mo yung Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng magandang buhay ang pamilya, ang isang pamilya magkasundo-sundo, unahin mo yung Diyos. Ang sabi niya, at ang lahat ng bagay, idaragdag ko sa iyo. Hindi lang yung hiniling mo, lahat ng bagay. Na hindi mo pa hinihiling, dinagdag na ng Diyos. No? Kaya po, lagi nating unahin ang espiritual na kalakasan. At ang dakilang tagumpay ay ibibigay sa atin ng Diyos. Maaari ngayon, ikaw ay bata pa o matanda na, ngunit maaari pa tayong maging malakas spiritually. Kaya kung akala mo it's too late, kasi matanda ka na, no. This is the best time po para mas maging closer tayo sa Panginoon. Kung inaakala mo, bata ka pa, marami ka pang time, kaya chill-chill lang muna tayo. Yan. Ito po yung time na mas may bibigay pa sa ating kalakasan yung Diyos. Kapag po ang ating espiritu ay malakas, na kusang susunod yung wisdom, yung favor, yung excellent, naturally, kusa pong ibibigay yan, idaragdag ng Diyos sa atin. Tignan po natin yung buhay ni Jose. No? Si Jose, meron na siyang katapatan sa umaga pa lang. No? At meron siyang hidden preparation na inihanda ng Diyos. Ano ba yung buhay ni Jose? Na ipinapakita ng buhay ni Jose kung paano humantong sa katuparan ng layunin ang araw-araw niyang katapatan sa Diyos. Na lumaki po si Jose at ang kanyang mga kapatid sa iisang pamilya, iisang kapaligiran. Ngunit, magkakaiba ang kanilang wakas. Kasi po si Jose, pinili niya ang pananampalataya kaysa yung bitterness, yung kalungkutan, yung pangit na nangyari sa buhay niya. Mas pinili niyang manampalataya sa Diyos. Ano po ba nangyari kay Jose? Pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid.
Pinagbili siya bilang alipin. Ano pa? Pinagbintangan ng kasinungalingan at ikinulong sa bilangguan. So imagine kung kayo po ang nasa kalagayan ni Jose. Pero nasabi niya, pinili niyang manampalataya over dun sa situation na meron siya. So nawa, ganun din tayo. Sometimes, ano tayo sa pinaka-lowest point ng buhay natin. Pero ang sinasabi natin, bakit ito nararanasan? Bakit ako? Pero hindi natin inisip kung ano ba yung plano ng Diyos sa atin. Kaya po ano pong sabi sa Genesis chapter 39 verse 2? The Lord was with Joseph. Pinaulit-ulit na sinabi sa Biblia na the Lord was with Joseph o ang Panginoon ay sumasa kanya. Kaya po si Jose ay nanatiling tapat bawat panahon. Any season ng buhay niya, naging tapat siya sa Panginoon. Naging kung nasaan man siya, naging tapat siya doon kay Potiphar. Naging tapat siya sa loob ng bilangguan. No, naging tapat siya kahit walang nakakakita sa kanya. No, nawa tayo din po kahit walang nakakakita sa atin. Manalangin tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Na hindi niya hinayaang hubugi ng kanyang kalagayan, no, doon sa situation na meron siya. Ano pong ginawa niya? Hinayaan siyang hubugi siya ng Diyos. No, yung puso niya, hinayaan niya pangunahan ng Diyos. Kaya marami pong taong katulad din ni Jose, no? Tayo. Pero paano tayo magre-respond sa ganung situation? Kaya sabi ni Jose sa Genesis 50, verse 20, "Binalak ninyo ang masama laban sa akin, ngunit binalak iyon ng Diyos para sa ikabubuti ko." Kaya kung pangit man yung sitwasyon mo ngayon, maaaring may pinaghahanda or may inihanda yung Diyos para sa iyo. Hindi man ngayon. Kaya po napakainam, no, yung magkaroon tayo ng power of waiting sa inilaan ng Diyos para sa atin. Balik tayo dun sa buhay ni Jose. May mga kapatid siya. Iisa yung pamilya nila. Pero sabi dito, magkaiba ang kanilang wakas. Dahil po si Jose araw-araw na buhay kasama ang Diyos. Pero anong ginawa ng mga kapatid niya? Hindi naniwala. So si Jose naging successful sa end ng kanyang buhay. Kaya po sa atin, iba-iba man yung sitwasyon natin. Kaya minsan may nauuna, may nahuhuli. Kaya kung feeling mo nahuhuli ka sa pananampalataya, it's okay. Unless na huwag tayong give up. Kung feeling mo nangihina ka ngayon, okay lang po yan. That's part of our training bilang mananampalataya. At katulad ni Jose, maging tapat tayo palagi. Mamuhay tayo araw-araw kasama ang Diyos. Pangalawa po, tingnan naman natin yung buhay ni Daniel. Daniel, sinustain siya by prayer. Nasustain yung buhay niya through prayer. Buhay na pinatatag ng panalangin. Na ang tagumpay na Daniel, no, hindi po dahil na-overcome niya yung lions den. Hindi po doon. Yung victory niya, it began in his daily prayer life. Kaya po si Daniel, no? Nagkaroon siya ng decision. Ano sabi na dito? Daniel chapter 1 verse 8. Daniel resolved not to defile himself. The decision shaped his future. Isang decision lang can change your future. Kaya nung panahon na yun, kahit po yung panalangin ay illegal,
Hindi nag-compromise si Daniel. Nagpatuloy pa rin siya. Kaya po dahil sa panalangin, si Daniel nagkaroon siya ng wisdom beyond scholar, sabi po doon. Dahil sa panalangin ni Daniel, nagkaroon siya ng favor, yung favor ng kings nasa kanya. At nagkaroon siya ng understanding of visions and dreams. Ngayon po yung kalagayan ni Daniel. Inuna niya yung panalangin. Daniel chapter 1 verse 17, ano po sabi dito sa Tagalog? Binigyan ng Diyos si Daniel ng kaalaman at pang-unawa. Alam niyo po, ito yung prayer ko dati pa. Sabi ko, Lord, hindi ako magaling sa academic, pero ibigay mo sa akin yung wisdom ng mabuting balita. Kahit hindi ako magaling academically, but Lord, ipaunawa mo sa akin yung salita ng Diyos. So, ganun din si Daniel. Yun yung panalangin niya, kaya ito yung binigay ng Diyos sa kanya. Kaya po nung siya ay hinagis doon sa cave ng lions or lion's den, kumilos po yung langit. Ano po sabi sa Daniel chapter 6:22? Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at sinarahan ang mga bibig ng mga leon. So imagine nyo po, no? Kung nandun tayo sa kalagayan ni Daniel. Or minsan, andun din tayo ibang situation lang. Kakagatin ka na. Pero ano sabi? Sinarahan ang bibig ng mga leon. So ganun kumikilos yung panalangin. So minsan palapit na yung problema sa iyo, yung accident. No? Pero dahil ikaw ay nasa loob ng panalangin, kumikilos ang Panginoon sa iyo. Kaya po, nung time na yun, lumabas si Daniel na walang sugat. Hindi dahil po mahina yung leon, kundi dahil ang panalangin ay nagbubunga ng supernatural protection. So imagine that, no? Ganon tayo pinoprotektahan ng Diyos. Kaya tayo maging tapat. Kaya minsan, no, ang ating question, Lord, bakit ang hirap naman ang buhay ko? Bakit di mo naman ako tinutulungan? Di mo ako pinoprotektahan? So nawa katulad ni Daniel, ni Joseph, manalangin po tayo ng walang patid. Nawa marinig ng Diyos yung tinig natin every morning. Bakit pa ulit-ulit na every morning? Kasi po hindi pa tayo nagtatagumpay. Umaga pa lang, hindi pa tayo nagtatagumpay. Kaya ito po yung mensahe na binibigay sa atin ng Lord. At the end of 2026, sabay-sabay po tayo magkaroon ng katagumpayan, victory in prayer in the morning alam. Amen po? Kaya po, sa umaga pa lang, kailangan consistent. Ito yung pinakamahirap gawin. Kahit saan, kahit trabaho yung maging consistent ka. Kaya niyo po bang maging consistent na mabait? Na matulungin? No? Maglinis? Ito yung consistent na salita, yung or continuation, yung pinaka-challenging sa buhay natin. But then, through prayer, unti-unti naman po tayong babaguhin ng Diyos. No, kapag po consistent tayo sa panalangin, tayo mismo, magre-respond tayo sa lahat ng sitwasyon calmly. No, hindi yung emosyon yung mauuna. And then, we always make a wiser decision. Hindi tayo agad nasi-shake. And then, yung mga priorities natin clear. Yung direction natin clear. Ito yung nais ng Diyos sa akin. Ano pong sabi sa Luke chapter 16 verse 10? Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami. Kaya kung ano yung meron ka, tayo, kung konti lang tayo, it doesn't matter. Ano po yung matter? Yung puso mo na nakatuon sa Diyos. Kapag tayong lahat po ay tumuon, ano sabi? Lahat ay idaragdag ko sa iyo. Kayo mga member, yung mga kapatid natin, idaragdag ng Diyos sa atin. Kaya po tayo muna ay maging pagpapala. Kaya po kung minsan,
Para hindi natin nakikita yung pagbabago, akala mo lang po yan. Pero may nagbabago. Paunti-unti, no? Lumalago po tayo paunti-unti. Kaya po, simula bukas ng umaga, ito po ang ating challenge. Gumising po tayo 5 to 10 minutes ng umaga or earlier sa dati nating busy. Siyempre, papapasok tayo, may schedule tayo. So earlier para makapag-pray pa tayo. And then let's see kung paano kikilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, test me. Then I will bless you. No, you ask in my name, and I will given. Ano pa pong gawin natin? Just offer a simple prayer. Commit your day to the Lord. Sabihin mo, Lord, I give this day to you. Yun lang, simpleng panalangin. Lord, puspusin mo ko ng yung banal na spirito sa buong maghapon. Hindi lang po natin kailangan lumuhod pa, no? Depende po sa conviction nyo kapag nananalangin kayo. Pero sabi ng Panginoon, simple prayer. Offer just a simple prayer. No, for our conclusion po, the morning is not just the beginning of the day. It is the beginning of direction, discipline, and future. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa umaga pa lang, it will direct to our future. Kaya kung gusto mo maging successful in the future, set our priority in the morning pa lang. Kaya kung ano ginawa si Joseph, he conquered bitterness through faith. Si Daniel, he conquered fear through prayer. So ano po yung confession nyo? Isulat nyo po yan. Sarah conquered problem through prayer, through faith. Sulat po natin. That's our prayer every day. No? If you take hold your morning, you take hold of your life. Huwag mong isipin na, matanda na ako, it's too late. Ito na yung buhay namin, mamamatay na kaming ganito. Hindi po. Kaya po sa isang snap, sa isang kindat mo lang, pwedeng mabago yung buhay natin. Kaya si Joseph po, no? Ang dami niyang pinagtaan, iba-ibang season. Pero dahil sa tapat siya, biglang nag-turn yung buhay niya. So, ganun din po sa atin. Baka bukas, no? Iba na yung buhay natin. Kaya po, manalangin tayo. No, you are not called just to survive yung everyday na buhay natin. Trabaho, kakain, okay na yan. At least nabubuhay tayo. Hindi po. You are called to live as a conqueror. No? Sabihin mo sa katabi mo, you are a conqueror. Amen. So starting tomorrow morning, let God shape our life, our future. No? One morning at a time. So konti-konti lang po. No? Bukas ng umaga, simulan. Kung 5 minutes lang talaga yung kaya mo, 5 minutes lang. And then, naturally, may enjoy mo na yung pag-isip sa umaga na nananalangin ng may pananampalataya. Iba po yung nanalangin ka lang. Lagyan natin ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung naniniwala ka kahit di mo nakikita. Yung parang imposible na mangyayari, yun po yung faith. Na parang imposible na maging mabago yung buhay mo, pero dahil nagtiwala ka sa Panginoon, mababago yan. Yun po yung pananampalataya. No? Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa lagi nating makita na we are just ordinary people. Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay ginawa sa imahe ng Diyos. Yun po yung tandaan natin. Kaya kahit anong sabihin ng tao sa iyo, it doesn't matter. Ako nagtitiwala sa Diyos, ako ay anak ng Diyos. I am a conqueror. Ano po Tagalog yung conqueror? Mananaig. Overcomer. Kaya kung ano mang sitwasyon mo, dahil sa pananampalataya mo, ma-overcome natin yan. Mo yan. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Salamat sa salita mo na ginagamit mo upang maliwanagan kami sa aming araw-araw na pamumuhay.
Lord, tulungan mo kami na bukas ng umaga simulan na namin yung pagbabago sa future namin. Lord, sa mga oras na to, we are weak. Hindi kami confident, Panginoon, manalangin. Wala kaming lakas. Pero Lord, dahil sa salita mo, tinuturuan mo kami. Lord, kaya nais namin mag-offer ng simpleng panalangin ng may pananampalataya. Lord, pagpalain nyo ang bawat puso, ang bawat buhay na binigay nyo, nilaan nyo sa oras to, Panginoon. Hayaan mo na sila ay magkaroon ng katagumpayan. Katagumpayan over Satan's word, kahirapan, Panginoon, sakit, ay ang pong inawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we are a conqueror, overcomer, Panginoon, ng mga situation na meron kami. In every challenges, Panginoon, na darating sa linggong ito, Lord, tulungan niyo kami na ma-overcome. Tulungan niyo kami na maunawaan ano yung plano mo, ano yung nais mo sa mga sitwasyon na to. Kaya Lord, nais namin na sa umaga pa lang, marinig mo na ang tinig namin. At kami po ay nag-expect, Panginoon, naghihintay ng sagot sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat sa sagot sa aming panalangin, Panginoon. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.